Ito ay tunay na totoong ligaw na buhay. Siya mismo ang gumawa ng lahat. Nagtayo ng 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy tulad ng sa isang fairy tale sa isang kaparangan sa loob ng halos 1 taon. Nagtatanim din siya ng maraming uri ng gulay para maging independent sa natural na buhay. Ito ang ika-5 taon ni Azo na namumuhay ng ligaw, sapagkat ang dating kanlungan ay napaka-primitive na hindi na angkop na ipagpatuloy ang paninirahan doon, kaya binawi ni Azo ang bagong lupain, binasag niya ang mga troso sa lupa. Pagkatapos ay gumamit ng isang ruler upang sukatin ang tumpak. Sa pagtingin sa lugar na ito, makikita natin na ito ay napakalaki. Pagkatapos ay naghukay si Azo ng isang malaking butas na kalahating metro ang lalim kasunod ng palatandaan. May kabuoang 7 butas para sa pundasyon ng bahay ang nahukay. Pagkatapos ay nangolekta siya ng luwed sa malapit, idinagdag ito sa semento at pinaghalong mabuti. Ang mga taon ng ilang ay nag-iwan sa mga kasanayan sa pagtatayo ni Azo na hindi na pareho. Una niyang ibinuhos ang mortar ng semento sa butas, pagkatapos ay ilagay ang inihandang amag. Upang matiyak ang katatagan ng pundasyon, kailangan mo pa ring ilagay ang mga kahoy na bar sa amag, pagkatapos ay punan ito ng semento. Samantalahin ang oras na naghihintay na matuyo ang semento, sinimulan na rin ni Azo ang paghahanda ng sarili niyang tanghalian. Matapos ay marinate ang paa ng manok, inilagay niya ito sa kaldero at pinirito. Masasabing ang mga lalaking marunong magluto ay nabawasan ng kalahati ang kanilang mga kalaban. Tila natalo ni Azo ang mga kalaban sa loob ng 10 milyang radius. Wala namang tao sa loob ng 10 milya. Pagkalipas ng 2 araw, tinanggal ni Azo ang amag sa labas ng haligi ng semento. Ilagay ang inihandang kahoy sa itaas. Pagkatapos ay markahan ang mga bahagi na kailangang gupitin, kumuha ng pait at simulan ang pagproseso. Gupitin lamang ang isang ukas sa tuktok ng log upang i-connecta ang mga ito. Siyempre, dapat idagdag ang ilang malalaking pako. Pagkatapos lamang ay makakamit ang pangmatagalang resulta. Matapos makumpleto ang malaking frame, kinakailangan na i-cut ang mga puwang sa log, para maayos na sumali sa mga log. Kasabay nito, magdagdag ng paalang na bar sa gitna para sa reinforcement. Kinakailangan din na gumamit ng mas maliliit na log bilang mga frame beam, na ayos sa ilalim ng log. Huwag isipin na bata pa si Azo. Sa karpintero, hindi siya mababa sa sinuman. Gumamit siya ng mga frame beam para ilagay ang mga tabla sa ilalim. I-seal ang pundasyon. Batay sa maraming taon ng karanasan, naghahanda siya ng mga wear-resistant at moisture-resistant coatings. Banayad na balutin ang kahoy na ibabaw. Huwag laktawan ang anumang sulok. Kapag ito ay tuyo na, maaari mong ilagay ang heatsink pababa. Pagbutihin ang mga katangian ng thermal insulation ng bahay. Sa gabi, maraming kakaibang kaibigan din ang bumibisita. Ngunit hindi naman naapektuhan si Azo. Bukas ng madaling araw ay hinuhukay niya ang mga tubo ng tubig sa bahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan niyang maghukay ng hanggang 40 metro. 4 tila nagpasya siyang huwag ipaubaya ang mga mapagkukunan sa mga kamay ng mga tagalabas. Matapos niyang i-install ang mga tubo, pagkatapos ay maaari mong takpan ang sahig ng mga tabla na gawa sa kahoy at gumamit ng mga pako upang palakasin ito. Siya ay palaging ginustong mga tool sa kamay at hindi kailanman gumamit ng anumang mga tool sa kapangyarihan, upang matulungan ang iyong sarili na mas madaling bumangon at bumaba. Natagpuan ni Azo ang ilang log na nakasalansa ng mahaba at maikli. Pagkatapos ay punan ang mga tabla upang gawing hagdanan paakyat sa bahay. Susunod, inihahanda niya ang pinaghalong semento na mortar upang takpan ang ibabaw ng haligi ng semento. Habang basa pa ang mortar, nilagyan din niya ito ng mga itinapong bato. Ang mga hugis ng mga batong ito ay lahat ng uri ng kakaiba. Matapos itong pagsama-samahin ni Azo, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging akmang-akma ito. Sa dugtungan ng bato ay nag-spray siya ng mas maraming semento para mas gumanda ang mga ito. Sa kanyang libreng oras, nais din ni Azo na alagaan ang kanyang minamahal na tagpi ng gulay. Magtanim pa ng sili at talong. Karamihan sa mga oras na siya ay nahuhulog sa pagproseso ng kahoy. Kung ito man ay pagputol ng mga uka o pagpapakinis sa mga ibabaw ng kahoy, marahan ang bawat hakbang niya. Sa larangang ito, bagamat bata pa siya, hindi naman masama ang kanyang teknik. Pagkatapos ng pagproseso ng 4 na log, kunin ang insulation cotton at i-install ito sa gilid ng pundasyon. Pagkatapos ay ilagay ang mga log at pagsamahin ang mga ito mula hanggang dulo. Ang pagdaragdag ng cotton ay nakakabawas sa puwang upang sila ay maikonekta ng mas mahigpit. Kinagabihan ay pinalibutan siya ng libo-libong lamok, ngunit hindi mapipigilan ang pag-unlad ni Azo. Ang bawat 2 layer ng kahoy na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa ay kailangang itap sa isang pre-made wooden dowel.
Pagkatapos lamang ay maaaring ganap na pinagsama ang mga kahoy na bar. Sa patuloy na paggawa nito, pinoproseso niya ang natitirang pader. Nang itinaas ang pader upang mapadali ang pagtatayo, binago ni Azu ang tripod na kumpleto ang pag-setup ng pulley system. Ngayon, ilagay lamang ang mga log sa mga ito at madali mong maihatid ang mga ito upang itayo ang pader. Ang epekto ay agad na tumataas ng malaki. Sa oras na ito, hindi nakalimutan ni Azu na gumamit ng bakal na mesh upang palibutan ang lugar. Anyway, maraming wild friends dito. Nakataas balikat ang nakikitang pader. Walang pagpipilian si Azu kundi gumamit ng square wood bilang suporta. Pagkatapos ay ilagay ang mga kahoy na tabla bilang plancha. Gawing mas madali ang iyong mga aktibidad sa pagtatayo sa mataas na lugar. Binasa ng ulan ang lahat sa paligid. Binibigyan din ng panandali ang pahinga si Azu. Lahat ng uri ng gulay sa taniman ng gulay ay malakas na lumalaki. Pagkatapos ng ulan, ang pader ay halos makumpleto. Nakita ko na lang na itinulak ni Azu ang huling piraso ng kahoy palabas ng dingding. Plano niyang gamitin ito bilang isang frame para sa balkonahe. Pagkatapos, gupitin ang isang bilog na butas sa ilalim ng log. Mag-install ng maaaring iurong binti. Itayo lang ang troso patayo. Suportahan ang tuktok ng balkonahe sa lugar. Pagkatapos ay higpitan ang mga mani sa ibaba. Ipinagpatuloy ni Azu ang paggawa ng frame beam sa ikalawang palapag. Isipin na sa hinaharap magkakaroon ka ng isang pamilya at magsimula ng isang karera. Kaya nagpasya siyang gawing dalawang palapag ang kahoy na bahay. Sa tanghali, pumunta si Azu sa hardin ng gulay upang pumili ng ilang sariwang snow peas at pinirito ito ng beans. Mahalagang maging malaya, kumain ng mabuti at matulog ng maayos upang ipagpatuloy ang paggawa ng bubong. Itinaas ni Azu ang bawat piraso ng kahoy para gawin ang mga rafters. Naayos sa paalang natadyang ng mga rafters upang bumuo ng dobling istruktura. Sa gilid naman ay pinalakas niya ito ng 10 cm na pako. Kinabukasan ay nag-install siya ng isang partisyon sa ilalim ng mga rafters. Pagkatapos lamang ay maaari mong takpan ang takip ng ulan, parehong takpan at ayusin ang frame, upang mas madali kang makapag-install ng mga tile na bubong sa ibang pagkakataon. Nang walang tulong ng sinuman, inilatag ni Azu ang takip ng ulan sa kanyang sarili. Pagkatapos ay itinaas niya ang mga pine board sa bubong, na ayos ng direkta sa frame ng bahay na may mga pako. Ito ang bubong ng ikalawang palapag. Siyempre, ito lamang ay hindi sapat. Ang mga nakapaligid na gilid ay dapat ding maayos na may mga board. Pagkatapos ay magpatuloy sa pagkalat ng carpet na hindi tinatabla ng tubig. Ito ay pinatibay din ng naturang kahoy. Gusto mo itong kahoy na bahay na maipasa sa 3 henerasyon? Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtatayo ng bubong. Naglalagay ng aspalto si Azu sa tarpaulin. Pagkatapos ay idikit ang mga tile na may isang espesyal na material at ayusin ang mga ito gamit ang mga kuko. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, siguraduhing walang mga puwang sa pagitan. Tingnan ang bahay ay malapit ng makumpleto. Sa pag-iisip tungkol sa malakas na ulan sa tag-araw, pansamantalang itinigil ni Azu ang pagtatayo ng kahoy na bahay. Sa halip, gamitin ang espasyo sa tabi nito upang bumuo ng panlabas na kusina. Buuin lang muna ang frame sa itaas ng kalan. Pagkatapos ay punan ng isang layer ng mga kulay na bakal na sheet at tapos ka na. Susunod, gumamit ng kahoy upang gawin ang nakapalibot na pundasyon. Ikalat ang isang layer ng maliliit na bato. I-stack ang mga log. Isa pang homemade dining table. Maglagay ng 2 layer ng wood wax oil sa itaas upang madagdagan ang mahabang buhay. Kahit na ang terrace sa harap ng pinto ay hindi masyadong mataas, dapat ayusin ang isang rehas. Ganyan ang pakiramdam mo sa bahay. Maginhawang gumawa ng isa pang hagdanan. Napakaraming brush talaga ng lalaking ito, wika nga. Darating ang taglagas. Ang kagubatan ay tila kinulayan ng pula. Nag-install si Azu ng mga bintana sa unang palapag. Nagsimula siyang maghanda upang isara ang attic. Inayos niya muna ang column. Pagkatapos ay punan ito ng mga kahoy na panel. Naka-install sa paunang natukoy na mga kahoy na bintana. Sino ba naman ang hindi naghahangad ng attic noong bata pa sila? Walang exception si Azu. Pagkatapos ay tinatakan din niya ang awning. Siguraduhin na hindi maaaring samantalahin ng sinumang ligaw na kaibigan ang butas na ito. Ngayon ilagay lang ang salamin sa bintana. Naramdaman mo na ba ang kapaligiran ng pamilya? Ang unang prioridad ay ang pagsasara sa ikalawang palapag. Matyaga talaga si Azu. Kahit na ang paghigpit ng tornilyo ay ginagawa ng mano-mano, huwag gumamit ng electric drill. Dumating na ang unang snow ng taglamig.
oras na para i-install ang pinto. Sa kabutihang palad ang taong ito ay may mga kasanayan sa pagkakarpintero, isang kahangahangang kahoy na pinto ay ginawa sa lugar, mag-install ng mga bisagra, na ayos sa baras ng pinto, opisyal nang natapos ang bagong bahay, ano ang mga nakaraang paghihirap sa panahong ito, at makakapagpalem na rin si Azu sa malamig na silungan noon, siya ay opisyal na lumipat sa isang bagong bahay na tumagal ng 1 taon upang maitayo.